Hindi naman kami trippings, hindi kami nangunguna. Yung tipong kami yung mangunguna, hindi. Alam naman ng mga viewer at alam naman ng mga gangster dyan, lahat yun. Kasi na-experience din nila yun eh. Hindi ko na para ikwento yun. Respeto ka, yung pangalawa, mag-iingat ka. Kasi dun sa respeto, meron dyan tumba, tabla, tayo. Andito naman kami hindi para makipag-away. Andito kami kasi ito kami magkakasama kami, mga kosa ko ganyan. Nandito. Pero hindi tinatag o binuwat o binitbit dito sa Makati para makipag-away o kung ano mang isipin ng iba. Nandito kami dahil yun yung pangkat namin at dito ako nakatira at dito ako lumaki at dito ako nakatayo. Okay, so Jenfel, partner Jenfel, no? Yes. Special na special ngayong araw sa episode natin ngayon, no? Dahil ngayon ay kasama natin ngayon si Ninong Oxford. Palakpakan po tayo ngayon. Yeah. Ayan. Yes, syempre magandang tanghali mga kapatid, mga kaibigan, mga kosa, kalugar. Syempre magandang tanghali. Okay, Ninong Oxford, para po sa mga kaalaman po ng mga po kayo Ninong sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo. bring introduction po sa podcast po natin ngayon. Teka lang bihira ako gawin to pero sige, nandito na tayo. Syempre, mga pala si Oxford K, Ninong Oxford kung tawagin ng Bahala na Gang. Syempre, professor ng Blood Sides at OG ng True Makati Bloods yo. Ayan. So Ninong Oxford, bago tayo magsimula sa podcast, no, maraming salamat sa iyong oras na binigay mo sa amin dito sa Berdeng Kahoy, no. At syempre, nabanggit mo kanina is hindi ka masyadong lumalabas in public, hindi ka nagpapa-interview, tama? Yes. Ayan. Hindi ako mahilig sa ng mga ganito sa mga interview. Kumbaga si Ninong Oxford pala ay napaka low profile, Privado. Pribadong buhay. Mas maganda para maging private. Okay, so dun muna tayo sa mga basic question muna tayo, Ninong Oxford. Ninong Oxford, ikaw ba ay taga-lihiti mong taga Makati o taga saan ba si Ninong Oxford? Dito ako, lihitimong taga Makati ako. Dito na ako lumaki. So, pero ang mama ko is Bisaya, ang papa ko is Ilocano. Ang layo, malayo. Oo, pero dito na ako lumaki. Siguro wala pa akong 1 year old dito na ako. Nandito na ako lumaki. Sa Makati. So, lihitimo talaga ako dito, Barangay Palanan, Makati City. Taga dito na po pala. Taga- Hanggang ngayon po ba nandito pa? Yes, eto. Dito pa. Bahay niyo po to? Yes, nandito. Wow. Kumbaga lahat ng mga naging namumuno sa Makati is kilala nyo na po, no? Yes, kilala. Siyempre. At syempre, hindi lang sa politika, pati na rin po sa mga galawan sa kalye. Kabisado na po ang Makati. Yes, kabisado natin. Actually, hindi lang naman ako dito na malagi sa may Barangay Palanan Iba't ibang barangay din yung naikot ko sa Makati. Naging NPA din ako. Ano po ba NPA? Naging no permanent address. Kumbaga, syempre, napatira ako, iba't ibang lugar. Napatira ako sa Comembo. Okay. Napatira ako sa Barangay Olympia. Napatira ako sa Barangay Poblasyon. Yun. Napatira ako sa Pembo. So lahat yun, natirhan ko. Kahit may mga iba't ibang tao, so far so good, wala naman ako naging problema. Ayan. Yes. Kumbaga pinananatili ko lang yung kumbaga low-key lang tayo, maisama lang tayo, nakikitungo lang ako. Kasi bawat lugar kasi mayroong mga may mga, kumbaga may mga kanya-kanyang sa bawat lugar Pero syempre, pinanatili natin yung low profile. Ayun. Kaya tumagal tayo doon. Hindi lang kumbaga napunta ako dito sa lugar na to 3 months, 2 months, hindi, taon din yung binilang. At bukod doon sa pagtagal ko sa lugar na yon, marami rin akong mga taong nakasalamu at nakakilala doon na hindi lang din basta-basta. Ayun, sige. Bago tayo tumalakay sa mga sa mga mas technical na mga question, lalong-lalo na kasi medyo babalik tayo sa history, no, kung paano naging ninong
si Ninong Oxford. Mamaya, kikwento ni Ninong Oxford yan. Pero bago mo na yon, Ninong Oxford, ngayon, kamusta po si Ninong Oxford? Kamusta ka po ngayon? Ano po bang Pinagkakabalan nyo ngayon, Ninong. Siyempre, sobrang busy natin ngayon. Siyempre, marami tayong mga business na inaasikaso. Lalong-lalo na ngayon, siyempre, shoutout ko na rin yung tindahan namin, siyempre, ng commander ko, ang My G's nga. Place. Yun, My Juice Place. Yes. Shout out. Shoutout, No? nandito tayo sa My G's Place. Ito ang isa sa pinagkakabisihan, siyempre, ng Ninong Oxford ngayon. Ang My G's Place, bukod ang kontrabando ni Oxford Cruzada. Napakadami nyo po palang pinagkakabalan. Busy po pala. Kaya ako'y nagpapasalamat na nabigyan tayo ng kaunting oras para Ninong, kay Ninong Oxford. Tanong ko lang po, speaking of My Juice Place, ano po ba yung parang bestseller nyo dito? Ayan. Yung ipagmayabang sa mga potential customers natin. Siyempre, hindi ko wala nang paligoy-ligoy pa. Ang may pagyayabang ko dito sa My G's Place, siyempre, the one and only, Gotong Batangas. Kung Gotong gusto mong Batangas. pagpawisan, gusto mong makahigop ng mainit na sabaw, masarap, unlimited rice, may soft drinks ka pa, murang-mura. Dito lang yon sa My G's Place. Ayan. Yun. Siyempre, Usually talaga pag pagkain talaga, tagang hindi mo na kailangan i-market yan eh. yes. Talk to the mouth na lang talaga yun. Kung sinong kakain, yun na lang sasabihin niya, napakasarap dito kumain. Masarap talaga. At Yung Gotong Batangas nyo po ba, recipe nyo po talaga yun? recipe talaga namin yun. Mm. Talagang galing talaga sa Batangas yung recipe na yun. Ayun, sige. Oo. So okay. So nalaman na natin kung anong pinakakabalaan ni Ninong Oxford, no. Ngayon ay okay lang po ba Ninong Oxford na medyo magkikwento lang tayo, magba-backtrack lang tayo saglit? Okay lang Sige, po ba? sige. Okay. So Ninong, ikwento nyo po ba, kauna-unang siguro question ko dito is, ano yung nag-impluwensya sa'yo into a gang life? Into gang life. Kasi si Ninong Oxford is nakilala sa movement ng gang, no? So paano ano yung unang impluwensya po sa inyo? Sige, kwento nyo po. And ito kasi yan. Ako kasi is, syempre, hindi pa ako mulat sa gang life nun eh. Ngayon, nakikinig-kinig lang ako ng mga rap music. Ay, by the way, patuloy ko po muna. Anong taon po ba to? Anong taon? Nung nakikinig ako ng mga rap music noon, 1996 yata. 1996. O Yun na pong 1997. influence nyo na, Ninong. Yung mga ganun eh. Yun na pong influence nyo na, Ninong. Actually, nung time na yun, hindi ko pa alam yung mga influence na yan. Kasi, basta ako, nakikinig lang ako ng mga rap nun. Yan, like yung puro Tagalog kasi ko eh. Sinong pinapangingin nyo na, Ninong? Tagalog Mga, ang ano po Oo. ba? Andrew E po ba yun? Or Death Threat? Mga Death Threat yan. Yan, Death Threat. Siyempre, Master Rapper, diba? Di na mawawala yun, Oo. si Master M. Si Francis Si M. Francis Francis M. Tapos yan, Andrew E. Siyempre. Yun, kumbaga nakikinig ako, pero hindi ako focus doon lang sa hip-hop. Kasi marami kong pinakikinggan eh. Kumbaga, ang music ko kasi, hindi lang nakapokus sa hip-hop. Meron ako music nakikinig din ako ng music na mga, let's say, nakikinig din ako ng mga band. Oh, yun. Nakikinig din ako ng jazz. Kaya kumbaga lahat ng genre pinakikinggan ko kasi tawag nito, yun yung ko. Kasi nga, naging producer din ako. Pero ang pinaka nag-influence sa akin doon, yung kumbaga, doon nga hip-hop, kaya naging gang life, is yung nakikinig ako ng mga rap music. And then, nagkaroon ng konting difficulty sa buhay namin, sa pamilya namin. Nagkaroon ng difficulty. Nagkaroon ng problema, naghirap yung pamilya. Kasi nasa mid-level yung pamilya namin eh. Kumbaga, nasa mid-level ako, yung pamilya ko, yung mga magulang ko nasa mid-level. Nagkaroon ng problema, naghirap. Napunta kami ngayon sa depressed area. Alright. Ito na yun sa Makati. Oo, dito sa Makati, napunta ako sa depressed area. Tapos, nung napunta ako sa depressed area, doon talaga yung gang life. Hindi lang gang life, ghetto. Kumbaga, doon sa lugar namin, dito sa hood namin, sa Kirinal Hood, kumbaga, didiretsuhin ko na, squatter.
Kasi Oh. mga informal setter kumbaga. Oo, Pero wag paiksi na lang natin squatter. squatter or depressed area, ganun. Mm. Kumbaga, sa mura kong edad, doon sa squatter area, doon sa depressed area, yung mga matatanda o yung mga OG ko na mga gang life doon, ako yung homeboy nila. Kumbaga, bata pa lang ako, minumulat na nila ako. Kumbaga, Sorry po kung sa terminology, ano po ba ibig sabihin ng homeboy? yung homeboy kasi, hindi naman kasi tinasabi na homeboy is yung parang utusan Okay. o ganon. Ang term kasi sa amin ng homeboy nun is yung parang pinakabatang parang pinakabata, kaibigan, kapatid, Pinakabatang miyembro. Mga parang batang touring sa akin miyembro. nun. Yun ang pinaunawa rin sa akin ng mga OGs ko at naunawaan ko at pinapaunawa ko. Kapatid, brother, kapamilya, batang kapatid, pwede rin kuya. Yun So yung- naranasan nyo rin po talaga ang maging homeboy. Yes. Yes. Naranasan ko yun. Kasi yung iba kasi, correct me if I'm wrong, bahala na doon sa viewer. Yung iba kasi, ang akala nila, pag sinabi na homeboy is parang utusan, ganun. Diba? Parang ganun. Ewan ko lang sa kanila, pero bahala na kayo dyan kung yun Actually, yun din yung, nung medyo bata-bata ako, yun din yung pagkaintindi ko. Kapag parang sabi ko, pag tinawag kang homeboy, parang utusan ka. Ang binapatok-patukan, mga Pero ganun tama. oo, Ay, hindi naman- oo, utusan kayo. Pero hindi pala yun. Ayun. walang binabatok-batukan doon. Mm. Kasi kahit bata at bata doon sa amin, nire-respeto bata doon sa amin. Yung bata sa amin, bago namin utusan or kahit ako, nung bata ako, nung inutusan ako ng mga OGs ko doon, hindi yung basta utos, bili mo yelo, bili mo ako ng makikiusap din sa yun. Din. Pangalan ko, syempre wala pa akong plaka. Din, bili mo naman ako bili ka naman ng yelo, titipla tayo ng ng ganito, ganyan. Bili ka ng Yossi, ganyan. Syempre, ikaw yung pinakabata doon. Nagkikisama Kumbaga, ka. makisama ka. Mag-ano ka na lang din. Parang respeto mo doon sa mga kuya mo, sa mga nakatatanda sa'yo. During that 1996 po, anong edad niyo po ba nan? Ako, medyo confidential yun. Ayoko talaga magbanggit ng edad ko. Kasi malalaman na rin. Oo. Walang tanongan ng edad, Derek. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ako old school. Oh. I'm mid school. Kumbaga, I yung need school ganda nun, ha? yung Ninong. year na yon, ang masasabi ko sa year na yon, ako ay bagito. O bagits. Bagito ako nung year na yon. Pero hindi ko nasasabihin yung edad ko. Ngayon, bahala na silang ulaan kung ano yung edad ko. Pero ang masasabi ko doon, bagito ako, hindi talaga ako old school na old school. Nakakagaya ng mga old school na nakakaharap. During the Bakito days, saan po kayo unang grupo na napasali po? Ayun, syempre dito sa Barangay Palanan, kami nga pala yung True Makati Bloods. So, TMB 194. Tinatag yan noong 1994. 1994. Mga Yes. 30 years? 30, Yes, 31. 31 years. 31 years. 31 years na siya. Existing pa din yan hanggang ngayon. Ang True Makati Bloods. Yan ang unang-unang gang ko. Siyempre, kung saan ako nakatira at kung saan ako nakatayo, bakit pa ako mangingibang bahay kung nandito naman ako sa sarili kong bahay? Nandun yung gang namin eh. Although may malalaking gang na talaga. Alam ko naman yun eh, may mga malalaking gang na. Kasi nung hindi pa ako nagiging member nila, sumasama-sama ako sa kanila. May mga nakakasalamuhan na rin kaming mga biggest gang. Hindi ko napapangalanan yung mga biggest gang na yan, pero shoutout sa inyo lahat. Halo-halo, lalos lahat kayo, mga kumpare ko, nandiyan na, alam nyo na yan. Hindi ko na para banggitin pa kung sino-sino kayo at kung ano-ano yung mga gang nyo. Pero partner Jennifer, nakakamanghang story ni Ninong Oxford, no? Kasi na-open niya na nagsimula siya from the homeboy. Ngayon, napakalaking pangalan ni Ninong Oxford pagdating sa gang. Actually, hindi ko sinasabi na malaking pangalan ako. Kumbaga, yung pangalan ko, basta ako, pangalan ko lang yun. Ngayon, hindi ko sinabi na malaking pangalan ako o building yung pangalan ko, napaka-impluwensya ko. Basta ako ang akin, ang alam ko, pangalan ko lang yun. Ngayon, nasa kanila yun, kung yung tingin nila sa akin. Ayun. Pero hindi ko para sabihin sa kanila na malaki yung pangalan ko. Para saan na malaki pangalan ko. Inano ko lang, pinutol ko lang direct. Baka sabihin kasi nila na Yes. Pero
Ngayon, kung yun yung pagkakaintindi nila, malaki pangalan ko, nasa kanila na yun. Ito, Ninong Oxford, no? Ano yung naging development mo para ikaw ay makilala ng marami? From homeboy, tapos nakilala ka ng Nang marami. pwede mo bang ikwento sa amin, paano naging Ninong Oxford? Yeah. Yun na lang po. Yung Ninong Oxford kasi, actually, hindi ko nga alam kung paano naging Ninong Oxford yan eh. Kasi hindi ko nga alam kung paano naging Ninong Oxford yan. So, sige ano na lang, ano ko na lang para iisipin ko kung paano siya naging. Ganito kasi yan eh. Syempre ako kasi, kumbaga, strike anywhere ako eh. Kumbaga, kahit nag-iingat ako, strike anywhere. Kumbaga, lahat kaibigan ko eh. Kumbaga, inisip ko sa sarili ko na wala akong kalaban, wala akong kaaway, lahat kaibigan ko. Saan man ako magtungo, saan man ako magpunta, lahat kaibigan ko. Wala akong iniisip na ganun. Ngayon, lahat yun, pinakasamahan ko basta sa abot ng mga kaya ko. Sa abot ng kaya kong ibigay, basta kaya. Tapos sa mga kakosa, mga kagang, mga kalugar, halo-halo lahat eh. Ngayon, nakikita nila ako, mahilig din kasi ako tumulong, ganyan. Oh. Pag may mga nasusunugan, gano'n. Kasi ang ninong, 'di ba? Ang ninong lagi nagbibigay yan, 'di ba? Yun yung definition ng ninong eh. Yun yung definition nila, 'di ba? Pero ako kasi yun nga, may parang may isang nagbansag doon na tinawag akong ninong tapos Okay. yun, So, ibang tao po pala yung nagbansag sa inyong Ninong. yun nga gaya nga ng sinabi ko doon sa social media accounts ko. Lahat ng plaka ko, lahat ng binansag sa akin, hindi ko binansag sa sarili ko yun. Ibang tao ang nagbansag. Iba, Yes. iba. Kaya ayoko magbuhat kaya nga sabi ko, hindi sa pagbubuhat ng sarili bangko. Lahat ng plaka o pangalan ko, ibang tao nagbigay sa akin. Like yung ninong na yan, lalong-lalo na gumapang yan, even kung sa iba't ibang gang, gumapang, alam nila yan. Alam naman nila yan. Hindi ko na kailangan. Alam nyo yan, mga kapatid. Yung pangalan na yan, maski kayo tinatawag nyo ako sa pangalan na yan. Ayoko nga magpatawag nung una yan eh. Kaso hindi na napigilan eh. Parang epidemya na kumalat. Mhm. Yung pangalan ko na yan. Tapos, maski sa pangkat namin, sa bahala, talagang kumalat yan. Ito, loob at labas. Sa loob ng piitan, dito sa labas, hanggang sa labas ng bansa. No, syempre, yun yung binansag sa akin ng tao, wala na ako nagawa doon. So, in-embrace nyo na lang po yung pangalang Ninong. In-embrace ko na yun kasi hindi ko naman sila pwedeng pigilan eh. So clarification lang nung hindi po kayo member ng rap group na Crusada. Ay hindi. Kumpare ko yung Crusada, yung Okay, isa, okay. kumpare ko. Kasi ano sa pangalan, Kasi ang- Oxford Crusada. Oo. Kasi ang alam ko nung tatlo lang sila na member. Correct me if I'm wrong pero alam ko kasi tatlo lang sila Yes, member yes. ng Crusada. Yun nga, maraming nga nag-ano sa akin doon, yung Crusada nga doon, kung member ako ng Crusada kasi sabi ko, hindi ako member ng Crusada dahil unang-una, yung Crusada nila double C. Oo nga po. Tapos ako, single C. Sabi nga nung kumpare ko na si, Rosito, Yan, si Sir Cosito. sabi nga ni Rosito sa akin, Tokayo, ba pagkakamalang ka laging member ng Crusada. Sabi ko, hindi. Sila lang naman nagkakala nila, Crusada ako eh. Pero hindi naman ako Crusada. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi Ayan. kumpare ko yun si Rosito. Spelling pa lang iba na eh. At least na-clear na ni Ninong na hindi po siya member ng grupong Crusada. Pero kumpare niya sila yung mga member ng Crusada. Ayun na yun. O ito, sige. Okay. Ninong Oxford, bali, ito generically, ang mundo talaga ng gang is more in violence. More masasabi natin na marami siyang negative no. So paano si Ninong Oxford nag-forward sa mundo ng gang? Tawag dito, yung sa mundo ng gang kasi talagang, yun nga, gaya ng sinabi nyo sir, violence, negative, totoo naman yun, hindi naman maiiwasan talaga yun doon. Kasi unang-una, hindi yung gang kasi, hindi naman yung gang na gang ka, mabait ka, hindi ganun eh.
Yung wala namang gang na mabait eh, lalo na nung kapanahunan nun eh. Kahit nga sa kabilang street mo may gang eh. Yung mga tinatawag na maliliit na gang, yung hindi ganun kalaki, diba? Lahat yan, violente yan eh. Wala namang... Dati kasi hindi naman uso yung pakikisama eh. Anong pakikisama? Walang pakikisama dati, bakbakan tayo. Wala namang pakikisama dati. Walang ganun. Walang ganun. Kahit ako, nakaranas din ako ng mga ganun. Diba? Hindi naman sa... Gaya ngayon, mabait daw ako. Hindi naman ako mabait eh. Nung kapanahunan ko din, hindi ko rin sinabi na matapang ako. Siyempre, pinaglalaban ko lang din yung sarili ko at pinaglalaban ko lang yung kampo namin. Diba? Hindi ko rin sinabi na hindi rin ako nakaranas ng hindi ako nabanatan. Nabanatan din ako. Diba? Pero, yung nabanatan ako, pinaglalaban ko, tayo ko mapaya yung pangalan ko. Siyempre, pag tumakbo ako, mapapaya ako. Yung nga sinasabi, nung kabataan, hindi ka nakakapag-isip ng tama, tira pasok ka. Kaya nga maraming namatay nung panahon na yun eh. Ngayon kasi nakakapag-isip ka na eh. Diba? Kumbaga, hindi ka natira pasok ngayon. Iniisip mo, pwede ka mapahamak. Pag napahamak ka, pwede ka makulong. Diba? Gaya dati, nung kabataan ko, masyado ko mapusok. Kahit marami, pinapalagan ko. Kaya nga ako nagkaroon na tayo sa ulo eh. Meron akong stitch. Daliri ko, hindi na... Hanggang ngayon, may ngilo pa. Marami kayong trouble na naranasan talaga. Marami. Kagaya niyan, ito nakuha ko to sa bilyaran eh. Nakipaglaban ako sa kanila, sa isang gang nila, nakipagpaluan ako ng tako. Kaya nga ito inabot ko eh. Ito yung inabot ko, tayo yung ulo ko, sira yung daliri ko, pumalag ako. Kasi pinangawa ko yung pangalan ko. Tsaka ayoko naman na isipin nila na ganun-ganun lang din kami. Ganun-ganun lang din yung grupo namin dito. Siyempre may pinaglalaban din kami, meron din kaming pride. Kung may pride sila, may pride din kami. Pero hindi ko sinabi na matapang ako. Kumbaga ako nga hindi ako attacker eh. Defensive ako eh. Depensa. Unless na lang, pag nagbaba ng tira, or talagang kahit sa pananahimik namin, ginugulo kami, ganun. Hindi naman kami trippings, hindi kami nangunguna. Yung tipong kami yung mangunguna, hindi. Pag binentahan nyo kami, bibili namin. Kumbaga, mind your own business. Bahala kayo dito kami, nanayami kami dito. Yes. Ganun. Bahala na kung sino yung mag-starting dyan. Kami lalaman, parang ganun. Yes, ganun. Pero ito, in following years, lumipas na yung mga panahon, ano ba yung mga values o ano pa yung magagandang aral na sabihin natin na nasa loob ng gang? Yung aral lang doon sa loob ng gang, para sa akin, medyo marami rin talaga ako na natutunan doon. Kasi yung unang-unang natutunan ko doon sa loob ng gang na yun, sa mahabang panahon na nandoon ako sa gang is, unang-una kasi, hindi naman kami magkakamag-anak ng mga yan eh. Sa dami namin, iba't ibang tao, may mga taga-ibang lugar pa na pumapasok sa amin. Hindi kami magkakamag-anak niyan. Pero, doon ko nakita yung yung parang matindi pa doon sa sa kapatid mo, parang gano'n. Oh. Ako kasi, only child ako. Wala po kayong kapatid. Yes, wala akong kapatid, only child ako. Kaya hindi ko naranasan yung magkaroon ng kapatid. So, dito nyo po sa gang na ramdaman yung pagmamahal ng isang kapatid. Yes. Isang pamilya mismo, isang buo na. Isang buong pamilya talaga mismo. Doon sa gang na yun. Kahit nung bata pa ako, doon sa mga matatanda namin, mga oldies ko, ganun, naranasan ko. Minsan nga po kung ano yung problema sa loob ng bahay, yung kapamilya mo mismo, hindi ka naintindihan. Ang weird lang doon, yung mas nakakaintindi sa'yo, yung hindi mo pa kapamilya. Oo. Usually yun, ka-member mo sa gang, na-open mo. Pero hindi naman lahat hindi naiintindihan ng pamilya. Okay. Siguro yung iba, yun yung doon nila nakikita sa gang, yung para naiintindihan sila kasi nandun yung utak nila. Pero yung sinasabi ng pamilya nila, ng magulang nila or yung mama papa nila is makakabuti sa kanila, kaso hindi nila nauunawaan kasi nga naging sarado yung utak nila, doon lang sila nakapokus. Ganon. Ako kasi hindi ko naman sinabi na sarado yung utak ko doon sa mama at papa ko. At bukas doon sa gang. Kasi ang mama at papa ko, nung kapanahunan ko din sa gang, isinuportahan lang din nila ako sa gusto ko.
Hinayaan po nila. Hinayaan Kung nila ano yung ako. magiging galaw niyo po. Yes, sinayaan nila ako. Tsaka, kumbaga, gang ka, wala, kumbaga, diba, alam na, napapasabak ako sa mga kaguluhan, ganyan-ganyan. Hindi nila ako pinipigilan, yung kagaya na parang huwag ka lumabas ng bahay, yung parang papagalita ka, hindi nila, Di po lang, walang naghahanap sa inyo kahit gabing-gabi na. hindi, hinahanap naman nila ako. Okay. Hinahanap nila, syempre, kumbaga, may oras ako parang pumapasok ka, pagka dating ng papa mo, kailangan nandun ka, nakaabang ka na, kasi magluluto ka eh. Siyempre, nung panahon na yun, pag tutulungan yung papa mo para meron ka, wala naman akong diskarte pa nung panahon na yun, bata pa, di ba? Kumbaga, respeto mo lang din sa magulang mo, umuwi ka doon, nakita ka nila, ganyan, tapos lalo pagkatapos ka na sa obligasyon mo sa kanila, may obligasyon ka bilang anak sa kanila eh. Kailangan mo silang tulungan. Di, Tama. labas ka, tabay ka, babalik ka. Ganun. Kumbaga ngayon, alam nila yung nangyayari sa akin, may mga nangyayari sa akin mga shits or troubles. Wala, hindi nila ako pinigilan. Ito yung nangyari sa akin. Dinala ako dito sa St. Clair. Dito, may hospital dito, St. Clair. Yan yung sa bilyaran na Oo. trouble. Duguan ako. Oh. Sabi ng mama ko, walang demandahan. Ayos na yan, walang demandahan. Alam namin gagawin dyan. Di ipindala ako dyan. Hindi kaya kasi yung sabog hindi kaya ng surgery. Hindi kaya i-surgery dyan. Tapos bukod doon, mahal. Ngayon, dinala ako. Pagdala pa lang sa akin dyan, first aid yan, may bayad. Nag-promissory na agad yung magulang ko. Nag-promissory, nag-iwan ng gamit. Parang ganun, cellphone, ganun. Parang ganun. Nun nga, pag alis sa akin doon, dinala ako, siyempre, na-confine ako, inano ko. Walang ano-ano doon. Pero, hindi ako pinagalitan ng magulang ko doon. Hindi ako sinisi kasi napagasto sila na, dahil sa ano mo, naiwan yung cellphone ng papa mo, dahil, walang ganun, walang lalong pagsisisi na, ba't ginawa mo yun, ganyan, yung para papaluin ka pa, tatakutin ka pa. Walang ganun. Yun, doon lang ako natutuwa sa magulang ko. Ngayon, sinusuklian ko din naman ngayon yun. Pag may mga kawalang yaan din ako, kunwari, walang yan ako na nasa kote ko. Siyempre, minsan hinahanap nila ako, 2 araw akong hindi nakakauwi, ganun. Yung pinakamatagal ko siguro mga 1 linggo. Hindi nila alam na nadali na pala ako, nakakulong ako, nadali ko. Ngayon, hindi rin ako nagsasabi. Kung tawagin mo yung magulang ko, nandito ako, tawagin mo. Ba? Hindi rin ako nagsasabi. Ngayon, nahanap na lang din nila ako, naghahanap sila hanggang sa matuklasan nila kung nasan ako. Hindi, kumbaga pag may mga sabit ako, kaya nung nadali ko doon, lakad lang ako, sibat ako, alis ako. Pero hindi ko sinabi, kung di pa tumakbo yung mga kapitbahay, gano'n, hindi nila malaman. Ayokong, kumbaga, sinuporta nila ako, ayoko di sila bigyan ng problema. Doon sa mga ginagawa kong kalokohan. So yun, matanong ko na rin po, no, ano yung pinaka grabe o pinakamahirap na naging parte nyo sa gang? Sa part ng buhay nyo sa gang? Pinakamahirap? Siyempre, yung pinakamahirap dyan sabi ko nga yung pinakamahirap dyan, naapektuhan din yung pag-aaral ko dyan. Naapektuhan Aminado rin po kayo na naapektuhan din po naapektuhan kasi yung, sabi ko nga nung panahon na yun, yung bawat lugar may turf talaga yun. May turf, meron talaga mga hood doon. Ngayon, siyempre, naapektuhan yung pag-aaral ko doon. Na-stop ako doon. Na-stop talaga ako. As in na-stop talaga ako. Pero siyempre, hindi doon nagtatapos yun. Yes, Kasi yes. kung ikikwento ko pa yung yung pakikipag-away ko, dyan, hindi ko na para ikwento yun eh. Kasi alam naman ng mga viewer at alam naman ng mga gangster dyan, lahat yun. Kasi na-experience din nila yun eh. Hindi ko na para ikwento yun. Ang ikikwento ko na lang, yun nga, ang pinakaano sa akin doon worse is yung naapektuhan yung pag-aaral ko. So, pero hindi doon nagtatapos yun. Inahon ko yun. Paano yung ihahon nyo? Paano yung pag-ahon nyo po? Naihahon ko yun, yung isang tropa ko din na ganyan din, parang parehas kami ng senaryo, yung kagang ko. Yung nanay niya is parang nagtatrabaho sa sa DEX. Sa DEX, yung Department of Education. Ngayon, sinabi niya kami, hindi dyan nagtatapos yung buhay nyo. Na parang gusto nyo ganyan, lang pinag-aralan. Yung gusto nyong matulungan yung sarili nyo, tutulungan kayo. Yun yung tinatawag naman nun yung yung acceleration. May tawag dati doon sa amin eh. Acceleration.
acceleration program po. Oo, meron nun dati, pero ngayon iba na yung tawag ngayon. Pero naka-graduate kayo ng college. Hindi ako nakagraduate ng college. Pero, Pero high school naka-graduate po. nakaano ko nag-accelerate ako. Ay, yun yung sinasabi Oh, niyo po nag-accelerate. tol, sir, ganito yun. 'Di ba? Pumapasok ka, nung naka-entrada kami doon, pumapasok kami sa dito, sa may Pasay Zamora, Opo. sa P. Burgos Elementary School. Nag-ano kami diyan, nagre-review kami. Mga kasama ko, puro gangster. Ba't iba, puro gangster lahat, mga matatandang gangster, bata. Puro gangster, puro talaga gangster, nagre-review kami doon. Pagdating doon, wala kami pakialamanan doon, review lang tayo rito. Mhm. Yun. Aral. Bahala na kayo kung gusto nyo sa labas, doon tayo magbakbakan. Basta sa loob, mag-aaral tayo. Aral tayo rito. Ayun. Kasi sayang yung natin sayang yung Pag-aaral. pag-aaral natin, di ba? Saka Hindi na nga tayo pumapasok araw. Sabi rin naman na hindi doon na nagtatapos. Oo. Yun nga yung simula eh. Isipin mo Correct. hindi na nga tayo pumasok araw-araw dahil naiilang tayo sa isa't isa Kumbaga. Tapos dito, isang beses lang sa isang linggo tayo magre-review. Ipagkakait pa natin sa sarili natin. Isang tabihin muna natin yan. Ngayon, mag-review tayo rito. Kung gusto nyo, magbakbakan tayo paglabas. Parang ganun. Parang yun yung nasa sarili ko. Ngayon, kung yun din yung nasa isip nila. Basta ako, pag bumapasok ko doon, isang beses sa isang linggo, ganun ginagawa ko. Nagre-review ako. Isang beses o 2 beses yata parang Sabado-Linggo, nagre-review kami doon. Kasi ginagamit yung classroom pag walang klase, yung estudyante. Ngayon, parang binigyan kami ng doon, ng 6 na buwan na parang ganun magre-review ka, Hindi ko na matandaan, ang tagal Parang 6 na buwan ba or 4 na buwan. After nun, i-schedule ka ngayon para mag-exam. Yung exam pa nun, para ang bumoboto. Merong answer sheet, tapos yung reviewer. Mhm. Yung shadan mo lang, parang ipapasok sa PICOS machine. Mhm. ABCD, mga ganun. Oo, kumbaga, yung question. Tapos, nandun yung sagot, bibilugan mo lang yun. Mari A, D, ganun. Tapos, yun nga, nung na-schedule ako doon, dito naman ngayon ginanap na sa Zamora na, yung parang Dex office. Pagpasok ko naman doon, puro gangster din. Sabi ko kasi, konti na nga lalakadi mo doon, tasakay ka pa ng tricycle para baka punta doon. Kasi, karamihan talaga puro gangster. Nag-exam kami doon, puro gangster. Isang tabi lang din muna natin yan. Baga, exam tayo rito. Kasi pag nakapasa tayo dito, hindi ba achievement mo yun? Hindi ka na pumasok, Yes, nagkaroon ka pa. May certificate ka pa, di ba? Tama. Napagbigad na nga na isang beses lang sa isang linggo, di ba? Yes. Achievement yun sa Yes. buhay mo. Yes, Bilang achievement mo sa ano. buhay mo. Tapos, yun nga, pag nakapasa ka doon, pinasa mo yun, mag-aantay ka. Hindi pa uso social media nun di ba? Wala pa mga internet, di ba? Mga ganun. Sasabihin sa'yo doon, abangan mo sa mga second week, third week sa Philippine Star. Yung dyaryo. Philippine Star Aba, nadyaryo pa yung pangalan, ha? Yun. Akala ko ipapaskil lang sa labas ng bulletin board Nadyaryo ang Oh, pangalan. dyaryo pa Ganun, pala. parang- Grabe naman. Parang ganun yung social media nila. Para iparating sa'yo kung pasado ka o hindi. Pero achievement din yun, nasa dyaryo yung pangalan mo. Oo. Yes. Doon mo ngayon hahanapin yung pangalan mo. Nung araw, pag nadyaryo yung pangalan mo, achievement. Achievement yun kung namaril ka o ano So ka. yun, so mga Pero view- yung sa akin, achievement ko, makita yung pangalan ko doon. Ayan. Correct. So sa mga viewers natin ngayon, kahit usapang gang to, mula sa kay Ninong Oxford, ang edukasyon pa rin ang hindi dapat din mawawala. Napaka-importante talaga Yes. ang edukasyon. Okay, so Ninong Oxford, bago tayo pumasok sa pangalawang segment, no? Para rin makalipat yung kabila. Okay, so Ninong Oxford, ito medyo gas-gas tong itatanong ko, pero kailangan din tong marinig ng mga kabataan ngayon na gustong pumasok into gang. Ano bang gusto mong ipayo? Ano pong gusto niyong sabihin sa mga next generation or mga bata, susunod na henerasyon po na gustong sumali sa mga ganitong kalakaran or communities po? Ako ang masasabi ko lang mga kapatid, viewers na tawag dito, nanonood dito sa amin, is kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. 'Di ba yung kanta nga, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Huwag mong ipilit kung hindi yun yung nasa puso mo. Tapos, kung talagang nasa puso mo na mapabilang dito, mapabilang sa gang o kapatiran, ang mapapayo ko lang ulit,
sundin mo lang ulit kung ano yung nasa puso mo. Puso. Kung ano yung nasa puso mo, ano yung gusto mong mangyari diyan sa pamilyang pinasok mo. Kasi ikaw yan eh. Hindi na kita bibigyan ng kumbaga kung ano pa yung sasabihin ko sa iyo, hindi na. Kumbaga kung ano yung nasa puso mo, sundin mo yan, sundin mo. Isa lang ang may babayo ko. Pag nandito ka sa gang life, palagi mong tatandaan, unang-una, respeto ka. Pangalawa, mag-ingat ka sa iyong sarili. Yun lang. Ayun. Kasi, kung di ka marunong rumispeto, pwede ka dyan, tumba tabla. Ayun. Ngayon, diba? Tumba tabla. Kung di ka marunong Number one din talaga po na respeto talaga po. yes, Number one. respeto. Kasi, yung respeto, kaakibat na yan, yung pakikisama. Kaya hindi ko na sinama yung pakikisama. Kumbaga, respeto. Pero sabi ko nga sa'yo, respeto ka, yung pangalawa, mag-iingat ka. Kasi, dun sa respeto, meron dyan tumba, tabla, tayo. Kumbaga, Anong po ulit yung tatlong yun? tumba, tabla, tayo. Kumbaga, yung una, tumba. Kahit nire-respeto mo yung kaharap mo, pwedeng hindi ganyan respetuhin. Pwede rin tumba. Diba? Nire-respeto mo yung kaharap mo, okay lang, tabla. Okay. Nirespeto ka tayo, talagang nirespetuhin ka. Respetong tayo talaga. Kahit nakataligod ka, re-respetuhin ka niyan. Grabe yan. Kahit nakataligod Grabe ka. yun. Grabing, Diba? at ano yun, no? Pagbibigay respeto yun. Talaga. Sabing words of wisdom Yes. yun, direct. May respeto na, pagiging ano lang, kapwa-tao. Yes, tumbala, tabla tayo. Yun yung Yung iba naman, respetong pag nakatalikod, parang, wala na, parang, yun yung, kumbaga, ako kasi, pag respeto talaga ako sa'yo. Pero ako kasi, syempre, hindi na para ayoko kong straight to the point, magulang ako, kaya nga ako nandito pa ako sa edad ko nito eh. Kumbaga sa akin, pagkaharap ko yung tao, tatlo iniisip ko dyan, binabasa ko, ano ba to, tumba, tabla, tayo. Diba? Kasi yun sa pangalawang sinabi ko, mag-iingat ka, kasi hindi nga lahat ng tao, base sa naging experience ko, baka matsyempo ka sa tabla o matsyempo ka sa tumba. At least, nag-iingat ka. Hindi ka pwede sumablay. okay, so parang in short, ilalagay mo ang sarili mo kung re-respetuhin ka ba o re-respeto ka. Yun nga, kung nirespetuhin ka talaga ng respeto, kahit nakatalikod ka, kahit natutulog ka, o respeto ka, harap ka lang, pero pag talikod, singa, pwede ka tumba. Or respeto lang, okay lang. Ganun, okay lang. Ikaw yan eh, okay lang. Ganun lang, pagka high appear, tas pag talikod mo, wala na. Ganun. Check. Yun! So, part 2 na ng ating usapang. Berde. Okay, second segment na po tayo. At syempre, Let's go. bago ulit, maraming salamat sa 32,000 follower sa page natin. Palakpakan naman po tayo dyan. Grabe yun, 32,000. Parang nung last time, 20 mil lang tayo, Paps Oo nga, dumadami na. Ay, grabe yun. Ibig sabihin, pag in-upload natin to, automatic 32,000 ang manonood nito. Parang edad ko Okay, May 11 ngayong buwan na to. Happy Mother's Day sa mga Yes. asawa at sa mga nanay natin, sa mga lola natin, sa mga kasama din natin sa studio na to. Maraming salamat. Happy Mother's Day. Yun. Ninong, baka gusto mong batiin si Ninang. Yes, happy Mother's Day nga pala sa commander ko. Yeah, Happy Mother's Day. Alright, sige. Direk, meron tayong another segment, no? Okay. Ano ba yung segment natin? So Ninong? bago natin tayo pumunta sa new segment, wag natin patagalin. Ito na ang pinaka-sentro ng Yes. topic natin. Yeah. Okay. Into music Okay. with Ninong Oxford. Okay. Ninong Oxford, bago natin pag-usapan yung PBU. Ayan, bago yung PBU, papasok at po tayo doon. Ikwento mo muna paano ka pumasok sa mundo ng rap music. Kasi kanina gang, ngayon naman Hindi. rap music. Nung, share mo naman sa amin yung about sa recent music video mo. Yung Yun. hatapan pataas. Yes. Kwentuhan mo naman kami nun. Ano ba yung mga, ano ba din? Behind the scenes.
Share mo na. Yung atakan pataas kasi is niyaya ako ng mga kaibigan ko niyan. Mga kaibigan, kumpare, iba't iba din, iba't ibang gang yan. Karamihan diyan puro blues, puro blues. So sinabihan nila ako, nung gusto mo gawa tayo ng ng isang kolabo dito sa grupo namin. Sabi ko sige, wala namang problema. Ngayon, magpo-produce ako ng instrumental beats. Yun. Ngayon, pag-produce ko ng instrumental beats, pinarinig ko sa kanila, sinend ko na nagustuhan nila. Sabi ko, sige, gawan nyo ng kanta. Pag nagawan nyo ng kanta, tsaka ko ngayon gagawan. Kumbaga, ginawa nila. Pagkagawa nila, sabi niya nung kailangan na natin matapos to kasi yung isa sasakay na ng barko. So sabi ko parang ano to mabilisan to. So pag sabi niya Kailangan on gano'n, the spot na pag sabi niya gano'n, yun ang on the spotan ko ng kaagad yun. Pagka on the spot ko yun, ni-record ko din kaagad yun. Yung paggawa ng lyrics on the spot yung ginawa. Oo, yun ang on the spot kasi nga aalis ng araw. Pero sabi hindi din natigilan yung pag-alis niya. Sabi ko ganito na lang, sige, bago siya umalis, paunahan mo siya pakuwanan ng video. Yung mga clips na for the music video. Oo, yung doon sa aalis. So kung umalis man siya, at least may mga clips na. Oo, may clips na siya. Yun yung nung atakan pataas noon. Yun Okay. yung nun. Pero yun nga, Ninong Oxford, medyo mabilis lang. Anong taon ka nahilig sa rap music? 16 din, 1916 po ba? Hindi, yung pinaka talaga nahilig ako niyan is yun nga, yung mga nakikinig na ako ng yung talagang iba't iba na nakikinig hindi na ako magbabanggit ng ng mga rapper kung sino hindi na babanggit. Basta yung pinasok ko yung mundo ng studio, nagtayo ko ng sarili kong studio, siguro Okay. 2009 yun. 2009, nag-i-studio na po Yes, kayo. yung home studio. Siyempre, Opo. tinulungan ako ng kaibigan ko dyan. Shoutout sa'yo kay Kalipunan, Byron Blaze, ng Village Daga. Uy, Siyempre, nag-set up ako ng studio doon sa Barangay Poblacion. Home studio, nag-set up ako ng home studio sa Wow. Barangay Poblacion. Yun yung tinayo ko noon is yung Bloodsides Production. Yun na yun. so, no, 2009. ikaw rin nagmi-mix and master. Yes. Wow. Ako din yung nagbi-mix and master noon. Siyempre, una, hindi pa tayo marunong, di ba? Node muna tayo ng mga, siyempre, YouTube University. Hindi man nawawala May yan. mga tutorial na po. Nandiyan May na- mga tutorial nandiyan na sa yun. YouTube yun eh. Meron na. Alam ko, 2008 yung YouTube Hindi, eh. sa YouTube, kumbaga Hindi na yung YouTube, skills, doon mo pa lang siya ma-experience. Yung hasa naman, doon na sa na, yung Experience na Yung mismo. lagi mo nang ginagawa. kung lagi mo na ginagawa. Oo, yun. Correct. Kung background lang naman yung hahanapin mo doon. Oo. Oo. Yun, YouTube University, yun nga, doon lang ako tapos nagkaroon ako ng mga rapper, syempre, pag may nagre-record na arrange, yung mga pang-akin lang, doon sa mga rapper ko, ganun. Pero Ninong, sa panahon ngayon, parang, na lang, hanapan na lang ng beat no? Pero sa panahon nyo, talagang gagawa talaga ng beat. Hindi, gumagamit din ako ng mga beat dati noon na hinahanap noon. Yun nga yung uso panahon na yun, yung magda-download ka, gagamitin mo. Kasi hindi pa stricto yung yung copyright Oo, no? Wala pang copyright. Parang ng panahon wala yun, pang copyright noon. Ngayon, Correct. syempre, sabi ko hindi naman dito magtatapos lang sa pagiging ganito. Ngayon, parang sabi ko kailangan kong dagdagan yung kaalaman ko. Inaral ko naman ngayon yung beat producing, yung paggagawa ng mga Okay. instrumental beats. May sariling beat. Yes, kumbaga, yun Gumagawa na po ngayon yung yung ginawa ko naman yung Oxford Crusada Beats. Oh. So yun nga, yung sumasali na ako niyan sa mga Battle of the Beats ni Sam Ransom. Battle of the Beats yan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nakalaban ko. Yan. Mga sikat na producer na dyan. Yan, kagaya ng sikat na producer na si Cures Box. Yan, mga nakakalaban ko yan. Box Production. Yan, alam ni Cures Box yan. Cures, hindi ko na Nice. ikikwento kung ano yung mga pagtatagpo natin. No? Siyempre, sa kumparit kaibigan ko rin, rest in peace, 7 Beats, kay Pitong Baliktad. Yan. Sila Bradus. Yan, kung sino-sino pa, marami. Yan, sila Tyro, Oh. di ba? Schematics, kung sino-sino, lahat yan. Okay. Kumbaga, lahat yan, kung sino yung mga sikat na producer ngayon, lahat yan, nung panahon nun, nakatapat ko lahat yan sa BOTB. Mga sikat na yung mga producer. Yes. Talaga. Pero ito na nga, ito yung inaabangan ng marami ngayon, no?
ito yung siguro yung rason kung bakit sila nasa podcast ngayon natin ngayon. Inaabangan nila, let's talk about the PBU. Okay, paano naitatag ni Ninong Oxford ng PBU? Let's talk about PBU. Yun. Kasi, di ba, yun nga, yung nilabas yung bunsong anak ko. Yung bunsong anak ko, si Oxford Dylan. Nung nilabas siya, nung nakapanahunan kasi nung nandun ako sa music industry, kahit naman na kumikita din ako sa pagbebenta ng beats. Shoutout nga pala doon sa pinakamalakas kong bumili ng beats kay DJ Bell, syempre. The Bridge ba yun? Yung kay DJ Bell with Andrew E. May isa rin ako sa... DJ Bell, yung kilala ko yan, yung Japanese. Yung Japanese. Ay, yung music video na ako yung nag-shoot na. Yes, ako nga rin isa rin ako sa naging producer niya. Nonde. Grabe. Yes, isa ako sa naging producer ni DJ naman. Bell ng panahon na yan. Tapos shoutout din sa mga shoutout kay Kali ng Urban Flow nung di pa siya marunong Ali, wow. Di pa siya marunong mag-digital. Ako rin nagturo mag-digital diyan. Grabe. Doon mismo sa bahay niya, diyan. Bahay ng mga Gabiola Shoutout sa DJ Pateros, Kali. Pateros Bakati. So, yun. Siyempre, yun na, hindi naman ganun kalakas yung kitaan nun. Konsumo, kuryente, etc. lahat. May talento ka pero wala. Ang nangyari nun, nag-stop ako, nag-focus ako sa trabaho kasi lumabas yung anak ko si Dylan. Ba? Nung lumabas yung anak ko na si Dylan, so parang mga 2014 lumabas yung anak kong yun. Habang sabi ko trabaho na lang ako, parang hindi kaya talaga hindi kaya eh. Which is, hindi ko naman pinagsisisiyan kung bakit umistop ako. Siguro kung hindi ako umistop, baka nandun na din ako kung nasan sila. Ibig ko sabihin, kung nasan yung mga sikat na producer na kasabay ko doon, Nandun na rin ikaw. kung saan man ako mapunta, kung pagpo-produce or pag-rap, siguro baka nandun na din ako kasi noong time na yun, na hindi pa naman talaga ganun sila kasikat, magkakasama kami lahat niyan eh. Nabanggit mo nga yung simula nila, kasama ka na rin po nila eh. So Ninong, nung nag-stop ka, ano Yun. yung mga pinasok mong business or trabaho? Nagtrabaho ako. Corporate. Nag-corporate ako, nagtrabaho ako. Pumasok rin po ba kayo sa BPO nung? Hindi ako nag-BPO. More on sales ako. Ahente, ganyan. Ayan. Mga Kotse marketing, po ba yan? merchandising. Or Hindi, real yung estate? nasa ako, umbrella ako ng kahit doon na sa pinaka-latest. So doon na nahasa ni Ninong Oxford ang kanyang pagiging business-minded doon sa pagpasok niya sa corporate na yun. Kasi more in sales more in marketing. Actually, matagal na din talaga akong nag-sales, kahit naman nung Ghetto Life, may sales na eh. Oh, yeah. Diba? Pero hindi na Pero para... nung nasa mga products ninyo na Kailangan ba banggitin yung yung ba brand yan? yung brand. Si sensor ko na nga lang. Ah, censored mo lang. sorry. Censored mo lang yung brand, no? Pwede naman, gano'n mo, di ba? Di ba? Gano'n na lang. Yun, syempre, una, nag-start ako doon, nag-ayantay ko. Wow. Kasi may na-promote ako, naging regional manager ako. Wow. Iniikot ko yung, bigyan ako, Grabe. lahat ng benepisyo, may sasakyan, bigyan ako Hilux, tapos, FYI lang sa mga nabiya ako mga gangsta dyan, mga event dyan Pag nagpapa-event kayo, sinusuportahan ko kayo, binibigyan ko pa kayo ng push girl para sa event nyo, nagpapatikim ng alak, di ba? Yung mga may birthday dyan, binibigyan ko din ng alak, alam nyo na yun, di ba? Alam nyo na yun. Galing pala kay Ninong Oxford Di yun. yun talaga. Palakpakan Diba? naman kay Alam nyo yun. Kalaan niya. Di yun talaga. Kung baka sponsorship. Oo. Kung nakahanap po kayo ng sponsorship, nandito po si Ninong. Tol, alam nyo na yung mga tol, yung kapanahonan na yun. Pero yun, yung binigyan ko na kayo ng sample, meron pa yung mga chicks, di ba, na nagbibigay ng mga, sa event nyo, di ba? Alam nyo yan. South area, alam nyo yan, South area. Tsaka yung mga gangsta na nabiyayaan ko dyan. Hindi ko sinusumbat yun. Naikwento ko lang, tinanong nila di ba? Oo. May ganun na pala kalaki ang connect Grabe ito. network. Kumbaga network ni Ninong Oxford. Ang kasi noon, pananaw noon, madami naman, di naman ako madamot eh. Kailangan natin ipamahagi. Saka yung lagi niyo po binabanggit, natutuwa po ako dito yung resibo. Kasi mayroong patunay naman, di ba? Yung resibo. Yes. Meron. Direct. Etong usapan to exclusive to sa Perden Kahoy Production at
alam mo yun, sobrang grateful natin na Yes. dito Pa mismo. dito shinare ni Ninong Ng Oxford Oxford. yung mga Isa sa mga detail na mga galawan ni Ninong Oxford na Oo. ngayon lang nalaman. Yes. Ayun. Sobrang blessed natin. Kasi, Tapos, mabalik tayo dun sa PBU. Let's go to music. Sa PBU. Ay, sa Sa PBU. PBU na Okay. stop, no? So yun nga, nung na-stop ako nung nakita ko lumalaki na yung anak ko, sabi ko, it's time to come back. Kumbaga, nanahimik ako eh. Ayoko ng social media. Para sa mga viewer, hindi ko gusto ang social media. Nako. Ayoko ng Facebook. Ayoko niyan. No choice ako kasi may business ako. May business ako, Alright. yung network yung kontrabando. Sa bagay, marami na rin toxic doon sa toxic yan. Mga Toxic news, yan. mga fake news na. Yun nga, sabi ko it's time to come back nung tinayo ko yung PBU. So, sabi ko, what if this, kasi bloods ako, what if gawin ko naman is pagsama-samahin yung iba't ibang Ninang. pagsamahin yung iba't ibang gang na bloods, ganun. So itong PBU is exclusive lang for the Reds. Yes, exclusive. Pinoy Blood United. Hindi lang po to sa isang hood, Yes, iba't ibang hood to. Marami to. Marami. Wow. Iba't ibang hood to. Ngayon po, matanong ko po, hanggang saan na po ba ang PBU? PBU, Luzon, Visayas, Mindanao Wow, to. man. Ang PBU. Wow. Ngayon, ang PBU, hindi naman namin totally lahat. At lahat ng bloods ay nasa PBU. Kasi kami, kumbaga ang gusto namin dito, pamilya, positive, hindi yung positive na iniisip nyo Positibong pananaw. Kumbaga, kine-clear ko lang. Ayan, may Diba? ibang, kumbaga, positibo na mindset. Ngayon, Pananaw sa oo. buhay. Ngayon, kung hoods mo kumbaga negative ka, out kami diyan. Ay, hindi po ba lahat ng Reds ay Hindi ko naman sinasabing hindi lahat ng Reds. Siyempre, may mga kanya-kanya tayong pag-iisip at hindi naman natin kontrolado ang ating pag-iisip at ang ating mga emosyon. Kumbaga, basta kami, sa ngayon kasi kami, welcome man lahat sa amin. Hindi kami nagre-recruit. Okay. Kumbaga, kumbaga, pag kumatok sila, gusto nila kumatok sa amin, walang problema. Hindi naman, bakit ka namin pagsasaraduan ng pinto, di ba? Kumbaga, welcome kayong lahat sa amin. Walang hindi pwedeng welcome, lahat welcome. Yun nga lang, hindi kami nagre-recruits talaga ngayon. Yung PBU hindi nagre-recruit. Kumbaga, karamihan dyan sa mga member din namin na gang, sila rin lang din talaga yung yung gusto mapabilang, gusto maging pamilya, ganun. So, Ganun. number one din is kailangan ikaw ay maging Reds bago ka mapasama sa PBU. Hindi naman kailangan maging Reds kasi sa hoods pa lang nila, sa mga gang pa lang nila, Reds na talaga sila eh. Alright. Yes, kumbaga, alam naman nila sa sarili nila yan. Hindi naman sila papasok dyan kung alam nilang di sila Reds. So, ready. Kaya nabanggit ni Ninong Oxford na kahit sino is welcome to PBU. Yes. Kung alam mo na, red bandana, burgundy bandana, alam nyo na yun mga kapatid. Alam nyo na yun mga kapatid. Bukas naman ang pintuan namin bukas ang pintuan ng PBU. Siyempre, shoutout sa lahat ng gang na nakapaloob sa loob ng PBU. Iisa-isahin ko pa ba? Pwede din naman. Siyempre, dito sa mga kasama ko sa likod, kung may hindi ako nabanggit, sabihin nyo na lang sa akin. Siyempre, shoutout nga pala. City of Saints, San Juan. Blood Brothers 918. Siyempre. Shoutout din pala sa lahat ng mga OPG Bloods. Siyempre, sa pamumuno ni Compadre Cosa, OG Bishop. Diba? Shoutout din nga pala sa BPG, Sangre Pamilya, ayan, kay Takbi, kay Mads. Shoutout din nga pala sa Bloodtown 216, 50 Kilas. Siyempre, sa amin, True Mga Bloods, Bloodline Brothers, ano pa ba? STS, Third Coast Pyro, TBS Big Bad Norte, Young Bloods Gangsta,
B-Down Boys, Mm. LPNHP. Ano pa ba? Meron pa ba akong di nabanggit? Sacred Bill. Ha? Yun. TMB 1994. Yun. TMB 1994. Basta madami. Yan Hindi po ko na ay maano. ito po yung mga hood ng mga iba-ibang mga ano. Ito ay gang sa iba't ibang hood, iba't ibang lugar. Okay. Las Piñas, Makati, San Juan, Manila, Mandaluyong, Pasig. Ang dami po pala Davao. ng under ng PBU, no? Napakarami. po Ano pala. kami dito, Umbrella Corporation. Nandito kami sa Umbrella Corporation, dito kami sa isang bubong. Siyempre, shoutout nga pala sa mga kapatid ko din. Baka makalimutan ko. Siyempre, Eastside Bloods, siyempre. So, yun nga po, no? Rest in peace, KB. Sa laki po ng ng lawak ng PB, paano niyo po na napalaganap? No? Nag-start kasi kami dyan 5 eh. Parang 5 o 6 eh. Na katao yan. Yan, kami yan. Nila Mads. Si Mads, si Takbi. Hindi man lang po nagsimula talaga. Oh, parami ng padami kami. Yan. Kami. Tapos, dadagdagan na nila G-Raid, nila Kai. Hanggang dumami ng dumami. Dumami ng dumami. Basta dumami ng dumami, di ko yung iba naging kumpare ko na. Yun, shoutout din nga pala sa mga kaila Boom, East Coast Pyro. Yun. So ano pong masasabi niyo po doon na ito na nga po si PBU is tagang napakalaganap niya na kumbaga sa network laganap na Luzon, Visayas, Mindanao. Yun. Natutuwa ako at ewan ko kung natutuwa yung iba, pero ako talaga tuwan-tuwa ako kasi biruin mo 7 years na, going 7 years ba o going 8 years. Yung PBU is yun nga, family. Ang purpose ko lang naman din talaga nung una dyan is yung magkaroon ng connection ng bawat isa. Syempre, for example, punta ka ng Davao. Okay, okay. Ikaw lang mag-isa, wala ka namang doon. Chat ka lang doon, dito ako, mayroon ba, nandito ako sa Davao, tol, baka pwede naman. Ayan. Or mga taga Davao, punta ng Metro Manila, tol, dito, ganyan. Kagaya ng isang member na nasa Davao, nasa Malate ngayon, sige, punta ka dito para, alam mo Sabihin, usapang nationwide na to, no? Lahat po ng probinsya is province, hindi siya totally saturated, pero may mga doon sa lugar na yun, meron din. Kumbaga hindi siya totally, kumbaga sa Mindanao, meron siya sa Davao, meron sa Visayas, parang gano'n, meron sa Cebu. Pero ganun. ano po yung pinaka-active na na probinsya sa tingin niyo na Yan, yung Davao and Cebu. Davao, hindi Metro Manila. Yung pinaka-active dito, Metro Manila. Metro Syempre. Manila. Pero sa province, Davao and Cebu. Oh, yes, nandito sa Metro Manila talaga yung pinaka-active sa amin. Nandito talaga lahat. Ayun. O, Jenfel, ano ba yung gusto mong idagdag na katanungan about PBU? Ano po palang mga mga community services ang parang nagiging may mga community services po bang ginagawa ang PBU? Actually, Yes, yes. Or yes. paano po ba nagiging benefit or paano nagkaka-benefit ang isang community through PBU po? Ang PBU kasi, yun nga, kung sa community, tawag dito yung services, sa ngayon, ang PBU is, bawat sa ngayon may mga community services na. Kagaya na lang, ang isa sa pinakamalakas mag-community services dito, syempre, OG Butch. OG Butch. Saan lugar po yan? Yes, San Juan. Napakalakas mag-community service niyan. Kung sa pagtulong lang, hindi natin may tatanggihan. Marami pa. Siyempre, ito yung pinaka-latest din yung sa Blood Town. 216 Kabuyaw. Feeding program, yan. Yung mga ginagawa nila, nasusunugan. Kumbaga, bawat member kasi dito, sa PBU, na gumawa ng kabutihan, dinadala nila yung PBU. Dala nila yung PBU. Dala nila. Kumbaga bukod dun sa gang na dala nila, dinadala nila yung PBU. And I'm proud of it. Diba? Hindi na kailangan gumalaw ng buong PBU
para ganapan yung dapat ganapan. Pero darating at darating talaga na gagalaw kami lahat. Kumbaga yung bawat sangay na nasa Tama. loob ng PBU. Kung baka hindi lang hood ko lang to, dito lang ako. Kung baka Yes. lahatan na. Kung hood ka dito, o sige, sama ka dito para sa movement na to, sa community service na to. Yes. Lahatan na. Hindi na siya yung may Yes. pader. Lahatan na. Kumbaga, Wow. yun nga, kahit ako, kumbaga, kagaya nga ng sinabi ko, pag may nasusunugan, or ano, kumbaga, ako na to. Kumbaga, kahit ako lang yung tumulong sa sarili ko, I represent BBU. Diba? Pag nung nasunugan kami, o sige, saan nasunog? San Andres, papadala ako ng 30 Jordan dyan. You know? Oh, papadala ako 30 Jordan, puro pambata, puro babae. Mm. Pagdating doon, oh, mga kapatid, unahin nyo asawa at anak nyo. Oh, nasunugan sa Tadansoro, papadala ako ng 15 Air Force. Bigay nyo sa mga nasunugan. Kung ano yung produkto ko, at alam ko na kumita naman na, kagaya ng mga shoes, kumita na ako doon. Hindi ko na pagkakait yan. Yun naman ang pangunahing kailangan dyan bukod doon sa pagdadala rin namin ng pagkain. Mm-mm. Yun, ganun, yun. Kumbaga, ito, PBU, Oxford, PBU, Blood Brothers, PBU, OPG Bloods, PBU, Sangre Bloods, PBU, parang ganun. Mm. So in short po, hindi lang siya ang PBU hindi lang siya gumagalaw sa music movement, kundi na rin sa community na rin Yes. as a whole. Yes, community. Wow, galing. It's community. Kumbaga merong pakipakinabang sa isang komunidad. Kumbaga, ang nangyayari pa nga dito sa PBU bawat gang at pamilya na nakapaloob dito hindi na sila sinasabihan, may kusa na sila. Ang ganda naman nun. May kusa na sila. Kumbaga, nakita nila dun na, kailangan ng tulong dito. Matik na yun. May benefit event, nagpapa-benefit event sila. O, nagpagawa ng event, supportahan natin, punta tayo. Ganun. Mm. Pero yun Ninong Oxford, napakahirap po nun na mag-organize ng isang malaki ng ng isang grupo. Hindi siya mahirap kasi dahil hindi lang naman ikaw kumbaga hindi lang ako nag-organize nun. Silang lahat, kaming lahat nag-organize nun. Kumbaga sa isang bahay, bayanihan. Bayanihan, Bayanihan. family nga kami. Hindi pwede na ako lang mag-organize. Hindi pwede yun. Hindi ko sinabi na hindi ko kaya. Pero ayoko naman nung ganun. Kasi gusto ko, transparent kaming lahat. Wala naman leader din dito sa amin dito. Wala yung kumbaga lahat kami dito boses, transparent boses. Pag nagsalita ka tatagos yung boses mo sa akin. Pag nagsalita ako tatagos yung boses. Transparent kami, gumabanda, ganun yung inaano namin dito. Family one, big family, ganun. Okay, so siguro in the future, ano po ang nakikita nyo sa PBU in the future po? Ako, in the future, sabi ko nga, kung buhay pa tayo, sabi ko nga, ang unang target ko, 10 years, yung 10 years, dyan ko gaganapin sa Pasay Coliseum. Oy! Yun, Sabi yun. Grabe. Nagising yung nasa likod, sa Oo. Coliseum talaga. Pram. Lahat ng Reds, Coliseum. welcome ang lahat. Welcome. Bakit din na lang po sa Philippine Arena kung mas malaki naman? Hindi natin alam, hindi natin masabi. Pero yun yung pinakaunang-una ko. Tapos, yung isang pinapangarap ko sa PBU is mairehistro ko siya. Maging legit siya. Mm-hmm. Diba? Lahat naman na nagagawa ng papeles Kaya ng mga ibang organisasyon na nakarehistro sa gobyerno. Ganun. Kumbaga, kahit gang kami, ganito, hindi naman kasi para mabago din yung pananaw ng iba na gang yan, ganyan. Parang, Pero nakaka-inspire nga po yun from gang na yun naikwento nga natin na more in violence. Nagkakaroon siya ng positive image na ngayon sa community. yun Yun ang ang maganda. yun Yun yung ang maganda. isa sa pinakapangarap ko. Pangarap ko yun. Yun ang vision nyo po talaga sa PBU. Yun nga pala, ano po ba yung vision nyo sa PBU? Ang vision namin sa PBU is, yun nga, magkaroon ng
kapayapaan ang bawat isa, syempre. Lalo-lalo na especially sa mga Reds, amin, sa mga Bloods. Syempre sa lahat na din ng ano ng kulay. Kumbaga kapayapaan, one love. Good vibes, one love. Yun yung ano eh, connection, one love, maging connected lang lahat, good vibes lang. Kumbaga, mas masarap talaga yung maging smooth lang, wala tayong maging problema. Kaliwat kanan, harap likod, Parang alam natin, kung ganun. saan ka pupuntang, saan lugar ka pupunta, panatag ka. Yun, panatag ka, ganun. Yun ang mararamdaman ko kung ako ay nasa PBU. Ganun. At mamaya joke lang. Okay. Ito na, Ninong Oxford, meron tayong, kung makikita mo, meron tayong isang baso dito, no? Yun. Ito pong baso na to is may mga katanungan. Okay. At itong katanungan na to ay hindi galing sa amin ni Jenpel. Nako. Nako. Itong katanungan na to is galing sa mga kasamahan po natin, sa mga likod natin, yung iba nasa labas. At syempre, asahan nyo na. Kasi yung sa amin ni Jenpel, more in general question po, no? So Okay. ito is mga inside question. Nasa inyo, babasahin ko, nasa inyo na kung gusto nyo pong sagutin. Or Sige, hindi. sige. Or hindi. Okay? Opo. Okay. Kasi meron silang angulo na ano eh. Si Ninong Oxford ang unang bubunot. Ninong. Kinakabahan ka ba, Ninong muna. Oxford? Ha? Kinakabahan ka ba? Baka ano to? Ano ba to? Okay, kaya ako magbabasa. Ako na. Sige. Okay. Si Ninong. Walang pangalan to ha, hindi nyo Wala pong pangalaman. pangalan to, Ninong So, unang katanungan, may posible ba na sa 10th anniversary natin na sa Araneta gaganapin na ba? Ayun nga, Okay, sagutin nyo po yan. gaya ng sinabi ko kanina, ang unang-unang nasa isip ko talaga, malayo pa man, ang pinaka-target ko is yun dito, sa Pasay Coliseum. Bahala ko punuin yan. Pero yung sa Araneta, ulitin ko, kung ibibigay ng panahon at pagkakataon, bakit hindi? Mas malupit yun kung dyan natin gaganapin yun. Parang ng Araneta Coliseum, parang nasa 20-30,000 yata yung... Mga seats na. Grabe. Oo, ganun. Ngayon, pag nagawa natin yun talaga, malupit. Diba? Yak talaga ako dyan. Kahit nga sa mga anniversary na ginaganap namin sa mga bar Ayun talaga ang Ayun isang na, pangarap nyo po. talaga. natutuwa talaga ako. Tutuwa ako. Hanggang pag uwi ko, tuwan-tuwa ako eh. Baka siguro in the 10 years from now, baka itong podcast natin ay babalikan nyo dahil in the future is mangyayari na yon. Pero Grabing event yan, ha? Grabing event. eto, Grabe. isa sa pinaka talagang target ko, yung 10 years. Dito 10 years. gaganapin sa Pasay Coliseum. Malaki Yeah. kasi yan eh, malaki yan. So yun nga po Malaki yan, ulit, tanungin ko ulit, posible po, hindi? Posible. Siyempre, kailangan posible. positive tayo, positibong pananaw. Yun. Okay. Okay, next Next question. Ninong. Ninong, bunot. Punag ka ulit. Ang ganda ng unang bungad, no? Ako na. Ayaw ka naman, Okay. partner. Oy! Ninong Oxford, paano patatagin ang isang samahan? Paano patatagtagin ang isang samahan? Yun nga, gaya nung sinabi ko, unang-una dyan, di ba yung sinabi ko kanina, yung respect to your brother. Pangalawa, loyalty. Ay. Diba? Loyal ka sa yung mga kapatid. At bukod doon, maging transparent lang tayo. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob. Intindihin din natin yung yung bawat isa, bawat grupo, bawat tao na nakakaharap natin dito sa loob ng ng pamilya ng PBU. Ngayon, kung alam naman natin na mali na tayo, huwag na natin ipagpilitan. Tanggapin natin kung ano yung kamalian natin, tanggapin natin kung nagkamali tayo. Kasi Ganda yun. hindi mo maitatama yung pagkakamali mo sa isa pang pagkakamali, yung kasabihan nga nung iba. So, doon lang naman ako, doon lang
yun ang ano ko para tumatag yung grupo natin. At sa ngayon, sa haba ng panahon ng pagsasama naming lahat, yun naman din yung nakita ko. Kasi kung hindi namin na-apply sa bawat isa yon sa sarili namin, wala na kami ngayon. Oh, pakinggan nyo yung sinasabi ni Ninong Buwag na kami ngayon kung hindi namin in-apply yun. Kasi bawat isa dyan, may mga sariling pag-iisip yung mga yan eh. Bawat isa dyan, may mga mas matatanda pa sa akin dyan. Tama. May mas mga veterano at mas may karanasan pa sa akin dyan. Ngayon, kung ikaw rumirespeto ka at marunong kang rumispeto, kahit bata, kaya mong irespeto, kahit matanda ka. Baga ako, matanda ako. Kung marunong ako rumispeto, kahit matanda ako ng 15 taon dyan, rirespetuhin ko yan. Rirespetuhin ka lang din pabalik niyan. Tama. Pero kung walang hiya ka dyan, kahit Ay. matanda ka, hindi ka rirespetuhin yung bata. Vice versa lang yan. Ganon din yung gagawin ng bata doon sa matanda. Pag ginawa nung matanda doon sa bata. So kaya, ayan, nananatiling matatag yung samahan namin, yun naman, which is yung nakikita ko naman. Tsaka ako kasi, nagawa ko kasi, konting sigalot, inaayos ko din, hindi ko na pinatatagal yan. Ay, kung may gusot, kailangan planchahin agad. Pinaplansya ko kagad yun, nalalaman ko yun. Pero syempre, tinitigdan ko kung gaano ko katagal sa paplansya yung gusot na Kasi yun. kung ang gusot, pag tumagal Hindi ko papatagalin yung gusot. Kasi What? yung maliit na parang yung butas na patatalsikan ng upos, nagkaroon ng butas. Pag tinagal mo ng tinil, kakalabayan, lalaki yung butas, masisira. Ayusin agad. Ayusin agad. Sulsihan Ayun, mo kagad, ganda. no? Nusol siya, Ayos agad. iniiwasan natin dyan yung magkaroon pa na mga kwento-kwento, bundol-bundol, ganyan-ganyan. Kumbaga, close deal, tapos agad para Tama. di tayo magkaroon ng problema. Di masira yung pinaghirapan natin. Which is, kita naman nila at kita naman ng mga kasamahan ko. Hanggang ngayon, nandito kami. Solid kami, buo kami. Bira kami magkita-kita niyan. Pero nakita ko yung suporta nila pag may mga ganitong kaganapan. Talaga nakikita ko. Lumalabas at lumalabas talaga sila. Tumatak sa akin yung sinabi nyo, Ninong Oxford, yung magpatawad agad. Kung mali ka, magpatawad ka. Kasi alam mo, Ninong Oxford, napapansin ko lang din kung magbubukas lang ng social media, maraming kahit sa mga road range, tagang ayaw nila magpatalo, no? Tagang walang ayaw lahat panalo eh. Gusto nilang, diba? Nalulungkot ako sa social media. Ako hindi ako against sa social media. Pero sa aking sarili, ayoko ng social media. Toxic. Kaso, wala naman ako magawa eh. Ang isa sa bread and butter ko, nasa social media. Hindi nga ako marunong mag-social media kung di pa ako tinuruan ng commander ko, ng asawa ko eh. Kung paano mag-social media. Siya ang kauna-una ang gumawa ng social media ko. Kasi Post ng picture. hindi ako marunong. Kasi, hindi nga ako mahilig yan eh. Ang ano lang ako yung old school. Yung gusto ko yung cellphone ko, yung keypad. Ganun pa yung... No, ganun lang gusto ko. Ganun lang. Ngayon, Napakasimple na. kasi nga social media na-i-stress ako. Pero nung Ano ko araw, mataas sobrang mahal nun. ang stress level ko. Right. Kaya pag nakakita ako nun, parang... eto lately, hindi na ako nagsi-cellphone. Wala na ako ganong post. Yung paninda ko hindi ko na din na i-share kung na-comprend nyo ako sa FB. Bira na ako nag-share ng mga paninda ko. Na-stress ako. Ngayon dito ko nilaan sa Magie's Place. Nalilibang ako dito, natutuwa ako dito. Kumbaga ito actual, physical, walang social. Ganun. Kasi sa Facebook parang makikita mo parang dahil problema, problemahin ko pa rin ba Yes. yan? Minsan nga kinakausap ko yung sarili ko, time will come. Maglalaho na ako social media. Tapos lahat ng mga kaibigan ko, lahat na malapit sa akin, bibigyan ko ng cellphone number ko. Doon na lang nila ako makakausap. Mas makata, by call na lang din. Ganun. Dalawa pa lang nabubulot ni Ninong. Ang ganda ng mga sagot ni Ninong, ha? Yan, good. Ninong, bunot ulit. Okay, Jelfel. Okay. Hindi namin sasabihin kung sino yung nagsulat niyan. Siguro, nung sagutin nyo na lang ng siguro yung pinaka-maikli nyo na lang na sige. sagot para... Masagot yung mga. Okay. So, Ninong, kung wala ka sa gangster world, ano to? Ako nga, Ano ka ngayon?
Kung wala ka sa gangster world. Oh. Ano? Ninong, kung wala ka sa gangster world, ano ka ngayon? Siguro pulis. Yun yung pangarap ko eh. Police. Kung wala ako sa gangster world. Kaso, yun yung binigay ng kapalaran sa akin, yung napunta ako sa gang world. Ninong. Pero yun talaga, Mm. dapat pulis yun. So bata pa lang po sa pagiging pulis ng linya nyo. Yes. Pangarap. Yan ang pangarap ko. mo. Okay, next. Next. Up. Ako na pa. Next question is, paano mo nagawang dalin ang pangkat ng bahala sa Makati na kilalang bahay ng mga Sputnik? Respeto syempre sa lahat ng pangkat respeto, Sputnik, Bahala, Komando, Batang City Jail. Syempre respeto ako sa inyo. Yung pangkat kasi na nandito kumbaga ako kasi bahala ako syempre. Nandito tinatag nagtatag na nabuo yung bahala. Syempre unang-una andito naman kami hindi para makipag-away. Andito kami kasi ito kami magkakasama kami mga kosa ko ganyan. Nandito. Pero hindi tinatag o binuhat o binitbit dito sa Makati para makipag-away o kung ano mang isipin ng iba. Nandito kami dahil yun yung pangkat namin at dito ako nakatira at dito ako lumaki at dito ako nakatayo. Pero walang ibig sabihin sa ibang pangkat kung bakit may bahala rito. Yun. Siyempre, respeto at pagmamahal. Kilala rin ako ng mga matatandang Sputnik dyan. Even sa pinanggalingan ko sa lugar ko, sa Quirinal. Lahat ng mga dinumero dyan, mayores, kilala nila ako. Respeto ako sa inyo, mga agurang. Respeto ako sa inyo, mayores, at sa lahat pa ng mga nakakilala sa akin nagdadala sa pangkat ng Sputnik. Respeto at pagmamahal. Sputnik, Batang City Jail, Komando. Okay. Okay. Next. Sunats. At least may mga tanong na napapaliwanag na, no? Alright. So, pangilan na to? Direct. Ito panglima. Okay, fifth question, Ninong. Ano ang kahalagahan o ano pa ang pwedeng abangan sa PBU? Ayun. Siyempre, marami kayong aabangan sa PBU. Meron kami dyan yung PBU Part 2. Gagawa namin ng music video yan, siyempre. PBU Part 2. Oo. All-staran yun. Oo, all-star nun. Meron na kami yung Part 1 PBU Anthem. Search nyo lang sa YouTube. Saan page po yan mapapanood? Sa YouTube, PBU mismo, Pinoy Blood United. Yun lang po yung isa-search Yes. PBU. Yes. Okay. Yan lang yung isa-search. Makikita nyo yun yung abangan nyo yung music video ng PBU Part 2. Siyempre, supportahan nyo din yung nakapaloob na iba't ibang artist sa loob ng PBU. May mga kanya-kanya rin sila mga nilabas na music video dyan na nakalabas sa mga... music video. Kasi pag tinype mo naman yung PBU, makikita nyo naman doon, may mga comments naman doon, makikita nyo, mag-a-appear din naman yun doon. Yung mga artist na nandun sa PBU na may mga sarili rin silang gawa na pwede nyo rin supportahan. Ilang followers na po ba ang sa page po ang PBU? Hindi ko maano kasi yung huli parang 30,000 yata yung Wow. yung sa views diyan yung yung sa anthem namin mga ganun. Oh. Ang dami. Okay. The next. Okay, next. Maganda tong segment na to, no? Next segment is Oy hoy. Bakit parang nabanggit na to. Bakit Oxford Crusada? Affiliated ka ba sa group ng Crusada? Nabanggit na to, nasagot na kanina, nasagot na. Okay, Okay. next. Okay. Alright. So, next question. Ilang taon mo na pinaglaban ang grupo at paano? Ang grupo. Ilang taon mo na pinaglaban ang grupo at paano? Ilang taon at paano? Ako kasi
napasok ako doon sa gang namin 1996. So kung 1996 pinaglaban ko siya until now. So kung 1996 siguro mga 28 years. Wow. Pinaglaban ko 'yun. Yung PBU naman syempre until now pinaglaban ko 'yun 7 years going 8 years. Yun. Until now pinaglalaban ko 'yun. At paano? Paano niyo po pinaglalaban yun nung? Siyempre, pinaglalaban ko una dyan yung determinasyon ko. Kasi pagka bumigay yung determinasyon ko doon sa, kumbaga yung mind view, yung view ko doon sa, kunwari, doon sa gang ko, yung determinasyon ko, pag bumitaw yun, mabubuwag, babagsak. Like sa PBU, pag pinanghinaan ako dyan, yung determinasyon ko na, panghihinaan, babagsak yun. Hindi lang naman, pinaglaban mo dahil dun sa kalaban eh. Pinaglaban mo kung paano mo tinatag yung samahan mo, parang isang relasyon lang yun, yung determinasyon mo. Doon sa mga kasamahan mo, sa gang, sa PBU, tama. affiliated mo. Hindi, lagi yung tatandaan, yung pinaglaban, hindi lang pakikipaglaban at pakikipag-away yun. Pinaglaban mo kung paano ka din naging matatag doon sa samahan mo. To improve yourself. Yes. Oh, alright. Ang ganda. Ang sagot na yun, no? Kung kapag sabi mong pinaglaban, hindi lang physical. Saka ano din sabi ni Boss Ninong din yung focus. Kumbaga sa darts. Oo. Nang Dapat focus ka talaga. Paano No? ka- Ganda nun, no? Kumbaga, focus ka. Pinaglaban mo, ngayon, kung pinaglaban mo sila, nasa kanila na yun kung hindi nila na-appreciate yung pinaglaban mo sila. Ganda. Nasa kanila naman yun kung madidiskaril sila eh. Basta ako, naka-view lang ako, mahal ko lahat yan. Ngayon, kung di nyo ako na-appreciate, hindi nyo nakita yung pagmamahal ko sa inyo, hindi nyo ako wala kayong appreciation, na-diskaril kayo or nawala kayo sa linya. Nasa inyo yun, hindi ko naman kagustuhan yun eh. Kumbaga, panatilihin yung maging matatag kayo yung connection at relasyon natin para lalo tayo tumibay. Kasi kung madidiskaril kayo, mawawala tayo sa relasyon natin, mabubuwag tayo, matitibag tayo. Lagi niyong tatandaan, ang koneksyon, hindi lang sa relasyon ng isang pamilya, isang mag-asawa, isang magsyota, magkapatid. Pangkalahatan yan. Patatagin niyo yung relasyon niyo, wala madidiskaril, hindi kayo mabubuwag, hindi kayo maghihiwalay. Yung pangalan po sa sa hitang focus, malalim na yun kasi Obra. ano pa lang focus sa unang oras pa lang. Lagi Oras pa lang, niyong diba? tatandaan, PBU, TMB, bahala, mahal ko kayong lahat. Yes. Kayong naglagay sa akin kung nasaan ako ngayon. Ngayon, kung di nyo napansin yung effort ko, pagmamahal ko sa inyo, nasa inyo na yun. Basta ako ginawa ko kung ano yung part ko. Yun lang yung kaya kong ibigay. Ngayon, kung may hinahanap pa kayo sa akin, na hindi ko kayang ibigay, sabihin nyo sa akin para ipaliwanag nyo sa akin para magawa ko ng tama. Diba? Kung may problema, magsabi. Ang sabi. Ayun pala. May Kasi solusyon. kung di magsasabi, wala, gusot lang yun na hindi naayos. Lahat naman may solusyon eh. Alright. Solusyon na naman yun. Next question, Next ma'am. question! Ganda, ang ganda. Alright. Another question, Nako! Personal na question. Bakit Ninong ang Ay, bansag sa'yo? okay, nabanggit. Sasagutin mo pa ulit? Hindi Nong? na, hindi Or na. Sige, ulit. Sige, sagutin ko. Okay. Para maano nila. Yun nga, Ninong, binansag sa akin ng street gang, ng pangkat, at ng kung sino-sino. Tatlo pangalan ko. Yung prop naman yung isa, yung sa studio ko. Prop for short, professor. Yun. Tapos yung OG, sila rin yung tinatawag nila sa akin. Yun. Binanggit ko lang ulit. Alright. Okay. Yes. Nabanggit lang ulit. Oh. Okay, next. Ilan na lang, direct? Ano na lang? Apat na lang ito, pang-apat Apat na. na lang, apat. Panti na lang. Okay. Alarga na. Ito, ewan ko na kung sagutin nyo ulit. Nabanggit na kanina. Kailan natatag ang PBU at sino-sino ang unang miyembro mo Yun. sa PBU? 2018 yun. Ang pagkakatanda ko dyan, si Mad Skills, si Takli. Tapos yan, si Jobert. Wala, yung pare ko. Si Jobert, sino pa ba? Yung iba, wala na eh. Wala na yung iba eh. Para sa mundo talaga. Yung sinabi ko ngayon, yung mga top 5, yung ganun lang, yung parang top 5. Hindi naman wala sa mundo. Hindi na parang, naging active. Hindi na active. Wala na. Hindi na nila trip. Ayaw na nila. Okay. Next question. Next question. Ayaw na nila. Okay. Okay.
Ito yung last two. Okay. Ninong Oxford, ano po masasabi ninyo sa mas naunlad na ang itinayo nyo na grupo? Siyempre, unang-una, masayang-masaya talaga ako dyan. Hindi, masasabi ko, sasabihin ko na in general para sa lahat, lalo pa nating paunladin yung grupo natin. Kasi tayo din magbe-benepisyo niyan at yung mga next generation natin. Kumbaga, ano na yan eh, nasimulan na natin. E di, kahit magtapos tayo sa pahay na natin, magretiro tayo, pamana natin hanggang magpatuloy, hanggang maabot ng 100 years, 200 years yan. Ganun lang naman yan eh. Gagawin nga na, organisasyon nga tayo, hindi lang organisasyon na pamilya pa, edi sobrang tatag natin. Hindi lang tayo basta-basta samahan lang na binuo. Samahan to na binuo ng pagmamahal, away, tampuhan, ganun. Pero walang sakitan. Gusto ko yung konsepto nyo ng yung tipong maliit na problema, ayusin agad, di ba? Kasi baka yung maliit na yon, yung pa yung lala. Okay? Next. Pinakalas, ako na. Wala na Last magbubunot. but not the least. Okay, Ninong Oxford. Madami po ba ang iyong kaaway pag nasa loob ng gang? Yun nga, yung kapanahonan namin, marami talagang kaaway dyan. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, nung kapanahonan nun, hindi naman, magpupo at opo wala namang, yung dating pa, nung kapanahonan nun, kahit nire-respeto mo yung kabilang gang, hindi ka naman base lang sa experience ko to kumbaga, nire-respeto mo sila. Opo. Parang hindi uso yung panahon ng respeto nung panahonan na yun. Talagang bakbakan talaga, di ba? Kaya nga rin inabot ako, nabi ko naman, nabanatan ako, nadali rin ako. Hindi naman tayo extraordinary na sobrang lakas. Kumbaga sa jungle magpapakain ka ba o ikaw ang kakain? Oo, ganun. Ganun yung kumbaga marami talaga, marami. Ngayong panahon kasi ngayon, hindi mo na may isip yan dahil wala na yun wala na yung kaba na sabi ko nga sa iyo, yung kaba na ang tatanong ko, umakyat na ba yung betlog mo sa mukha mo? Diba? Kaya ako nasabing umakyat na ba yung betlog mo sa mukha mo? Kasi one time, may share ko lang din bago magtapos to, yung total final question. Na-experience ko yan. Uso pa dati nun yung mga parang street party. Ngayon, meron kaming nilapagan dito sa may Edison Pasay Road. Yan, iba't ibang gang kami dyan. LSC, LLG, TAG, mga ganun. May TBS pa noon. Halo-halo kami doon. Dami namin noon. Tapos isang malaking compound yun. Tapos gated yun. Ngayon, doon kayo parang party kayo doon Yung kayo doon, parang pa lang nun, yung mga dahon-dahon di ba? Party. Tapos uso pa nun yung mga mobile setup. Mga ganun. Siyempre, hindi mo maiiwasan yun. Iba't ibang gang doon. Nandun yung angas. Ngayon, one time napuno yung doon. Yung venue. Yung parang napuno yung parang may isang napikon. Yung parang, pina-adlock ngayon yun. Kung talagang, Yung venue kung talagang matapang kayo, dito na tayo, tapusin na natin dito. Walang lalabas dito. Oo. Pag kung sino lalabas dito, yun yung malupit. Di ba? Grabe. Dito na tayo, tapusin Dito na lahat ng tikas natin. Dito na natin tapusin. Total, maangas tayo rito di ba? Kaya nga, sinabi ko, nasubukan mo na ba yung betlog mo, umakyat sa mukha mo. Yun doon. Ako kahit gang life ako, sabi ko sa'yo, medyo kinabahan ako doon. Pero hindi ko sinabi umakyat yung betlog ko doon. Papunta na doon, paakyat na. Pero, sabi nga sa'yo, kahit gang live ka, gagamitan mo pa din ng utak. Ginamitan ko ng utak din yun. Kasi, sa dami nang napahamak doon, cut dalag yun, sorry. Kasi pag naalala ko yun, hanggang ngayon natatawa ko. Biruin mo, nagkakapaluan na doon. Para hindi ma-totally damage, palo-palo ka doon. Kahit sino matawin mo Tanda ka, pati nga kasama mo, mahataw mo doon, mo doon. Masiwas doon. Mabubutokan ka doon hanggang pinuntahan na lang, hanggang ma-break yun. Nung may pumunta na doon, may rumisponde na doon, itinawag na. Tumawag na, may nagpaputok na. Ay, grabe. Diba? Totally damage yan, alam na mga iba't ibang gang yan. Alam niyo yan yung nangyari sa atin dyan, sa Edison. Alam nila yan. Maraming napuruhan. Maraming napuruhan dyan. Alam nila yan kung sino yung lumabas din na matibay dyan, kung sino matitibay dyan, na lumabas dyan.
Hindi naman tayo pwedeng magsinungaling eh, 'di ba? Ngayon kung may may ano diyan, mapapanood nyo naman to, i-comment nyo. Hindi marereminis. Kumbaga, may iba ang pagkakilala mo sa isang tao pag may enkwentro, no? May i-reminis natin, 'di ba? Maalala nyo, makapanood nyo eh, 'di ba? Ganun. Yun yung sagang ni ganyan, yun. Yun yung yun, naalala ko lang, natatawa lang ako kasi yung ganyan kasi matapang, 'di ba? Matapang, pero yun talaga Siguro ngayon, matapang sa keyboard. hindi ko naman ayoko naman magsalita nung gano'n na matapang sa keyboard. Ayoko din sabihin sila ng gano'n. Basta inisip ko na lang maraming matapang gano'n. Ayoko rin sabihin na matapang sila sa keyboard or what. Basta sinabi ko lang iba talaga yung tapang nung tao dati. Yung ginawa nung yun doon, yung pagpadlock doon sa gate, hindi na makatarungan yun. Ayun, siguro tatago na ako sa kubanyo nun eh. Bahala ka dyan. Ayun nga, tago ba nyo? Kahit ako, ganun ginawa ko. Mahirap na din. Oo. Mahirap na mamamatay ka doon. Kwento na lang May kung nagpaputok hindi ko na din rin, ginamit utak ko doon. Baka kwento na lang din ako ngayon. Baka kwento na lang din ako ngayon. Kasi So, kailangan may sa science merong fight or flight. na hindi tinatawag naman puro kailangan sobrang tapang mo. Sabi ko nga, hindi naman ako iedad sa edad ko na ito kung hindi ko rin sinamahan ng gulang eh. Siguro kung dinabas mo rin ang tapang mo doon, siguro iba ng kwento ngayon, ibang nangyari. Wala na, kwento na lang ako. Pagkikwentuhan na lang din ako. Malamang hindi ako pagkwentuhan kasi ang kikwento lang sa akin yung mga tropa ko dahil nung kapanahunan nun, wala naman social media eh. Kami lang naman ng magkakaano nun. Ganun. Okay, sige. Let's go. Okay. Alright, natapos na ang mga question. Okay, so Boss Oxford, bago tayo matapos itong podcast na to at syempre, sorry sa mga nakatayo sa likod. Kaya pa ba? Okay, Yes. let's go. Kaya pa. Okay, so bago matapos itong podcast is, kamustahin muna natin. Medyo natanong to kanina pero in detail, kamusta ang business? Ito ba ay, pinoproblema ba? O walang problema? Yung business is, syempre, wala naman business na pag nagtayo ka ng business is talagang walang problema. Sa ngayon kasi, nandito pa, kagaya na itong Magis Place is 3 months pa lang siya. Nandito pa lang siya sa parang starting level. Kumbaga, hindi pa siya stable. Hindi ko masabi na malakas, hindi ko masabi na mahina, hindi ko masabi na, parang baby pa lang na kailangan mong palakihin, patigasin para maging matatag. Tapos, yung kontrabando ni Oxford yan, yung mga gear. Gusto nyo may mga gear, hip-hop gear, meron ako niyan, shoes, clothes, lahat, etc. Mga apparel, marami Yan, mga apparel, meron ako niyan. Yun, medyo napabayaan natin dahil, yun nga, umiiwas ako sa social media. Ayoko masyado sa social media. Hindi ako gano'n nakapag-post, natutok ako dito. Pero, yun nga, kung gusto nyo naman umorder, PM nyo lang ako. Then, meron din na, magpo-promote na, meron din naman akong yung platform, meron akong 3 Shopee platform, meron akong isang TikTok, meron akong isang Lazada. Just type kontrabando ni Oxford Cruzada. Kung gusto niyo ng mga CODs, ganyan, order lang kayo doon. Pagdating sa inyo, babayaran kayo. Ano po Babayaran nyo. mga Anton, ano po yung sa shop na yan? Ano pong makikita sa shop na yan? Siyempre, yung mga gear, yan, apparel, shades, clothes, etc. Ganyan. Alo-alo. Madami din. Iba-iba. Siyempre, shoutout ko rin yung yung mga nasa PBU, yung may mga gear yan, San Juan City Loops, Beware Apparel, yan, yung mga gusto niyo ng mga damit, andito, budget clothings, nandyan, baga hindi lang ako nagtitinda. Marami kayong pagpipilian, marami kaming nagtitinda, marami kayong choices, marami kayong pwedeng mabili. Nasa inyo kung kanino nyo gustong bumili. Ayun. Diba? So bukod sa apparel, meron kayong itong mismo tayo ngayon ay nandito sa kainan ni Oxford. Yes, Tama? yung kain. Ano pa pangalan ulit? My G's Place. My G's Place. Yes. Andito maluwag kung gusto nyong kumain dito. Ngayon, ipopromote ko ulit. Parang mga mga butok-batok pagkain dito. Yes, kung gusto nyo gumamit ng venue, may binyagan, birthday, pwede nyo ring magamit yun. Pag-usapan natin sa
paanong sistema, setup, may birthday parties, events, pwede kayo rito. Basta kontakin nyo lang ako, pag-usapan natin, maluwag yung lugar, malaki yung parking, marami kayong pagpaparkingan. Basta Ninong Oxford, bigay mo sa akin yung number para naka-flash dyan sa screen. Kung mga ganun-ganun yan. Oh yes, direct. Sige. Kumalaki. Tapos i-under ko pang ganyan yan. No? Ibibigay ko sa iyo yung address at saka yung cellphone number. Ayun. Sige, ano pang gusto mong i-shoutout, Ninong Oxford? Gusto mong last ibate? Mga gusto mong mabanggit na pangalan kung sino man dyan? Let's go. Siyempre, unang-una, shoutout nga pala sa commander ko, siyempre, kay Jam. Shoutout sa kanya, sa mga anak ko, kay Carla, kay Jam din, tsaka kay Oxford Dylan. At dito, siyempre, sa Maegis, kay Mark, at sa kasama ko, kabrad ko, kay G-Red, dito rin sa Maegis. Hindi ko napapangalanan nung iba. Sinabi ko na lahat nung gang. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat. Tatlo yun. Maraming salamat sa inyo. Sinusuportahan nyo ako hanggang sa uli. Kahit may mga sked kayo, mabibigay nyo pa rin sa akin na suportahan nyo ako. Naiiyak ako sa inyo. Pupunasan ko yung luha ko. Maraming salamat sa inyo. Yun lang, sana tumagal pa yung pagsasama natin ng tumagal ng mahabang panahon. Hanggang sa uli tayo pa rin ng magsasama. Basta Ninong Oxford, pag tayo ay nasa Araneta na, libre kami ni Jen Peldon na. Sana. Sana umabot tayo. Umabot sa Araneta. Tsaka baka pwede rin makapag-perform doon. Oo nga pala, rapper din to. Ayun pala, okay. So maraming salamat sa mga umabot na hanggang dito sa podcast na to. Napakahaba, Grabe. pero kung ito ay binuo mo, maraming salamat. Pero hati-hatiin to ng maraming grills. At pag ito ay napanood mo, maraming salamat pa rin. Shout out ulit sa mga sponsor natin dyan sa Quezon City Rojas Water Refilling Station, kay Boss Acer, at syempre dun sa sa Pet House Production, Berdeng Kahoy Production, at syempre sa sa Mandarin Production. Shoutout nga pa sa Bandaline Production, kay Rasta M. Ayun. Yan. And promote ko na rin yung album ko na Presence of God Inside. Out siya sa lahat ng albums, platforms pala, YouTube, social medias, Spotify, Apple Music, TikTok. Gamitin nyo po yung music ko. Sobrang, and syempre may mga papalabas akong music, no? So, o nga pala, bago ko makalimutan, ipo-promote ko na rin yung yung aming campaign sa tourism, yung Love the Philippines campaign. Bisitahin nyo ang Pilipinas. Maraming mga lugar sa Pilipinas na hindi pa na-discover. Mas kilala nyo ang Pilipinas, napaganda. So, www.philippinetourism.com. Alright. So, okay. So, wala po kayo sabihin, Ninong. So, Ninong, last po. Wala na. Okay na po. Sorry. Sa kasi may mga nagbabanggit sa likod o nasa harap. Sino yung mga gustong may isa-shoutout dito? Meron po ba? Nasa labas. Ayan pala, nasa labas eh. Yun, may mag-shoutout pala. Ayan, magka-shoutout pala. Ayan. So, bago titapusin. Pero syempre, sa presses din nila. No? Yes. Kasi nagsabi din sila. Yes. Wala na. Ay, sus Mario Joseph, sayang naman. O sige, Ninong Oxford. Kami ay nagpapasalamat ulit sa iyong oras. Sa maliit na oras, pero napaka-informative. At syempre, sa oras na to ay naging productive yung naging shoot. At ito na ba? Ito na ba sila? Okay. Yung mga gusto mag-shoutout, lapit lang po dito. Bigay mo yung mic. Ito, nakarito yung mic. Ito po. Opo. Siyempre, papagbigyan natin din sila, no? Sige Ako nga pala si G Blood ng 216 Blood Town sa Cabuyao, Laguna. Shoutout ko yung mga homeboy ko dyan, mga blood. At 7 Shots, SLM. Yun lang po. Tsaka kay OG Goy. May music kang paparating. May music ka bang paparating? Wala. Business? Wala. Okay. Alright. Sige. Sino bang magpapa-shoutout? Salamat po. Huwag po lang bro. Yan. Kita po tayo sa camera. Let's go. Ayan. Yan. Shoutout po si OG. Lapit ka lang bro, kapatid.
Pakilala at shoutout, yung mga shoutout, go. Yan, pakilala ko muna. Yo, ako nga pala si Plong Alonso, PBU, Pinoy Blood United. Shoutout nga pala sa mga True Brown Style, West Crammy Hood. Maraming salamat sa mga nagsasabing kolorum kami. Alam nyo Shoutout din sa mga taga Road 9 Thugs. Bro, May issue pa. Next. Baka may business ka or music na ipopromote. Wala, okay na? Sige. So, G. Colorum daw. Okay na, okay na. Okay na yan, Paps. Yo, touch me nga pala mula sa BPG, Bloodpound G. Shoutout nga pala sa lahat ng mga homies natin dyan, Sangre Pamilya, mga BNG. Shoutout sa inyo. Lahat kayo, mabuhay kayong lahat. Yun lang. Okay, mukhang wala Alright, na. Wala sa sige. likod, wala na. Meron pa ba? Okay, so wala Yun, na. paabol lang. Siyempre, malapit na anniversary. Big Bad Bahala na Gang. Shoutout sa inyong lahat, mga kosa. Siyempre, Commander Bong. Kay Agurang, Timmy Cashman, siyempre. At sa lahat ng mga nagdadala. Paring Bishop. Yan. Siyempre, Big Boy. Sa lahat. OG Hoodlum, LA. Lahat ng jails. Palacio. Commander Rockman, Laulim. Andeng Kulot, lahat. Kay Commander, sa lahat ng Commander. Lahat ng Mayores, lahat ng Mayor. Sa lahat ng nagdadala, loob at labas. At labas ng bansa. Bumabati mula sa akin, advance happy anniversary. Big Bad Bahala na Gang. Ninong Oxford K. Okay. Yun. So, So, direct. i-exit. Ano natin ito? I-exit ito with the recording din sa cellphone ko. Sayang pang my day Alright, so ulit. Sige, direct. Siyempre, sa mga tagapanood natin, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Para syempre mas lalo pa nating mas lalo pang lumago ang ating channel, no? So, yun, kung nagustuhan din nyo to, share nyo tong video na to at maraming salamat at sa ating muling pagkikita. So ulit, ako pala si Bert Portea. Ako si Jennifer POGI. At ito ang Berde. Usapang Berde. At ito ang Usapang Berde. Berde. Nakatay niya. Alright. Okay. Tapos. Alright.